Halos 2,000 container van ng bigas ang nakahold ngayon sa Bureau of Customs mula pa noong October 2013 dahil walang import permit. Resulta ito ng paghihigpit ng customs sa importasyon ng bigas dahil hindi pa rin masawata ang rice smuggling. Sa oras na hindi makakuha ng import permit sa loob ng 30 araw, mapupunta na sa gobyerno ang mga nakahold na bigas. According to the National Food Authority, this is a rice grade 4 ang classification niya. This is still fit for human consumption. Sa taya ng Bureau of Customs, nasa 48 million kilos ang mga nasabat na bigas dahil wala ngang import permit. Kung tutuusin, sapat na raw ito para mapunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa bigas sa loob ng 1.5 araw. Ang halaga ng nasabat na shipment, 725 million pesos. Kabilang ang rice smuggling sa mga sakit sa ulo ng customs. Nasa 20 hanggang 25 consignee raw na posibleng sangkot sa rice smuggling ang iniimbestigahan ngayon ng customs. We are also trying to find out the modus operandi, no? Kung paano lang ginagawa ito. And also the different consignees involved on this, especially yung mga accredited na consignee. What we are doing now dito sa iCare is we are cleansing yung mga consignee na involved on rice smuggling. Kasama sa mga nababanggit na pangalan ng mga big-time smuggler ng bigas, isang David Tan. Ilang beses nang nabanggit ang pangalang David Tan sa investigasyon ng Senado tungkol sa rice smuggling ilang taon na nakakaraan. Pero aminado ang customs, clueless sila kung sino si David Tan, kung totoong pangalan ba ito o alias lamang. The fact that we do not know whether this David Tan is a real person and who he is, okay, and I'm admitting to you, I do not know. Okay, that is not going to stop us because we can still go after yung mga consignees and importers na siyang nagpapasok, na siyang nagpa-file ng NTD sa amin. If I were a big-time rice smuggler, number one, gusto ko bang malaman ng tao kung sino ako? Or do I try and spread this information out there so that people start going after the wrong people, maybe even people who don't exist? Paniwala ng customs, gawa-gawa lang ang pangalang David Tan. Pero sabi ni Jesus Aranza, chairman ng Federation of Philippine Industries o FPI, ang David Tan na tinutukoy ay alias ng isang Davidson Bangayan. Sasabihin daw ni Aranza sa Department of Justice ang napag-alaman niya para maging lead sa investigasyon. May mga nagbibigay sa akin na info. Nakita ko sa noong 2011, merong lumabas na information na news na ang sinasabi mayroong gusto magpuslit ng 800,000 na tonelada na bigas pero ito daw ay ang pangalan ay Davidson Bangayan. Ang tinutukoy ni Aranza na Bangayan ay kinasuhan noon ng panloloko umano sa delivery ng scrap metal sa korte sa Laguna. Sa records ng Calamba Regional Trial Court kung saan inihain ng kasong sibil, nakalagay ang pangalan na Davidson Bangayan aka David Tan. Pero na-dismiss ang kaso noong 2011. Sa mga ulat, taga Davao City raw si Tan. Kaya nagbawala si Duterte sa rice smuggler sa lungsod. Siya raw ang mangunguna sa paghuli sa mga ito. Sinigurado rin niya na tututukan niya ang pag-check sa rice dealers at buwis. Babala pa ng alkalde. Minto kayo, pag hindi inspeksyonin niyo, bodega ninyo, I will ask the BIR to tignan yung mga libro ninyo. Tignan yung property ninyo, magkano kayo. Pag hindi naman ito, patayin ko kayo. Ang Commission on Human Rights o CHR hindi naman nagustuhan ang mga salita ni Duterte. Hindi raw magandang marinig ang banta sa isang mayor dahil may responsibilidad itong sundin ang due process. Bukod sa isang David Tan, may iba pa raw na tinitingnang pangalan ang pamahalaang lungsod ng Davao. Isang Ngo. Sa Senate Committee Report, isang Danny Ngo ang kabilang sa mga pinakakasuhan kaugnay ng rice smuggling. Ito si Ngo, yung dito, I do not know but he claims that he is not the one, so he must be fictitious. Isa lamang ang rice smuggling sa problema ng BOC. Kaya ang bagong pamuno ni Sevilla, tututukan din ang pagpapatupad ng mga reforma sa ahensyang kilala sa katiwalian. Bilang bahagi ng transparency sa pamumuno ni Sevilla, sinimulan ng ilatag ng customs sa kanilang website ang mga detalyadong importasyon. Gagawin daw ito buwan-buwan para malaman ng publiko kung tama ba ang mga nangyayaring transaksyon. June Federasyon, Nakatutok, 24 Oras.